magsisimula na po para sa gawain po ng ating Panginoon. Sa minuto, Ate Oya, ay di lang segundo. Okay, sa segundo. Sige po. Tayo nga po lahat ay tumayo. Tayo po ay magkumustahan. Kamustahin po natin ang ating mga kapatid. Ayos pa sila, Ate Oya. Lapitan po natin ang ating mga kapatid. Baka po pwede na punuin po natin yung loob. Dahil nakakahiya naman po sa ating Panginoon. Wala po nakaupo rito. Siguro po kung natin ito po ang aldab, lahat po tayo nandito po sa unahan. Hallelujah. Sige po, dito po tayo lahat. Pumasok po tayo at patuloy po tayo na mag-concentrate sa pagpupuri po sa ating Panginoon. Hello. Okay. Yung nga po mga kabataan. Dito nga po tayo mga kabataan. Nakakalungkot naman po na wala po ditong nakaupo sa lugar nito. Kaya tayo po ay pumasok dito mga kabataan. Pasok na po kayo, hindi ko tayo magsisimula, hindi kayo pumasok. Parang po sa pag-upo ko lang eh. Nakakatigasan na tayo. Okay. Mga kabataan, ayan. Hallelujah. Ulit na tayo talaga yung upuan nila niya. Okay. Sige po tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay magsimulang manalangin po sa ating Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay magpasalamat sa ating Diyos. Sapagkat tayo po ay narito na buhay, na malakas at malayang makapagpupuri sa Kanya. Amen po ba? Amen! Hallelujah. Sige po, pasalamatan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. Dakilang Diyos ang maraming nasa langit. Salamat po, God, sa umagang ito na kami, Panginoon, ay narito muli upang kami ay malaya na makapagpupuri at makasasamba sa iyo, Panginoon. Dalahin po namin, patuloy na samahan mo po kami. At naniniwala po kami, Lord God, sa pamagitan po ng aming pagpupuri at pagsamba. Tunay nga po, Lord God, ay bababa ang presensya mo, Panginoon. Dinadalain ko nga po sa umaga nito, patuloy po kami samahan sa lahat po ng aming gagawin. At ikaw nga po, Diyos, ang malayang kumilos sa bawat isa sa amin. Salamat po, Lord God. Hallelujah. Idinadalain ko po sa iyo, mga anak ko, na patakong pa lamang rito, na dalhin mo sila ng ligtas, Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos, sa kabuuan ng gawain nito. Tunay nga po, Lord God, patuloy na pinagkakatiwala po namin sa iyo. Salamat po, pinupuri ka namin sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming sama at panalangin. Amen! 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 Palakpak po yan para sa Warrior Ron. Yung palakpak na yan, hindi po yan sa takbo. Sa Diyos na kami pinag-iimuran. Hallelujah! Sige po! Magpupuri sa aming Panginoon. Thank you, Lord. Let's worship our God. Thank you, Lord. Woo! Thank you, Lord. Oh,
Wherever we go.
Bless your name, always and never. No word of the sacrifice or just Lord, we pray to live in your presence. Make us more and more like every you are the light. You are the chosen us and called us his own. Knowing from his cross, there is a river. Only I can help wherever we go. You are the way. You are the night. I'm bless your name, always and ever. Bigay po natin ang ating puso sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. God is good. Songs of praise, you gave me home, you made a way. Now I long to live in your presence for all of my days. My soul sings, my
shout with every breath. I'm crying out, I want to live for you, Lord. You have captured my heart. Mi corazón, Lord, I give you my whole heart. Mi corazón. Amazing grace. Amazing grace. Rescue me. You paid a price. You set me free. I will sing your praises forever. My Savior and my soul's my favorite shout. With every breath, I'm crying out, I want to live for you. You have captured my heart. Mi corazón, Lord, I give you my whole heart. Mi corazón. My heart is full, songs of praise. You made me whole, you made a way. Now I long to live in your presence for all my days. Touch my life, my soul says, my favorite shout. With every breath, I'm crying out, I want to live for you, Lord. You have captured my heart. Mi corazón, Lord, I give you my whole heart. Mi corazón. Amazing grace, rescued me. Paid a price, you set me free. I will sing your praises forever, my Savior and my soul says, my favorite shout. With every breath, I'm crying out, I want to live for you, Lord. You have captured my heart. Mi corazón, Lord, I give you my whole heart. Mi corazón. I will give you glory. Tell the wondrous story. You rescued me. Give me one, not to sound about your son, your one and only. Now I stand before you, blameless and holy. Thank you, Lord.
Jesus, it is this passion that I hold more than fires now is you. Jesus is you. With all my heart, with all my soul, I need to worship you and praise forevermore.
Pinupuri ka namin, Panginoon. Sa aming buong puso. Pinupuri ka namin, Panginoon, ng aming lakas. Hallelujah! Ang aming buong pag-iisip. Tulay nga po, Lord God, walang dahilan para hindi ka namin purihin. Sambahin sa umagang ito sa lahat ng kabutihan na ginagawa mo sa amin. Hallelujah! Oh, hallelujah! Kapatid, sa umagang ito, buksan mo yung mga labi. Magsambit ka ng papuri. Nagpasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah! Oh, hallelujah! Utusan natin ang ating mga puso. Utusan natin ang ating kaluluwa na magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Oh, hallelujah! Praise you, God! Hallelujah! Oh, thank you, Lord! Thank you, Jesus! Hallelujah! Oh, hallelujah! Maraming salamat namin purihin. Pasalamat at sambahin sa aming buhay, Panginoon. Sa bagay ito, tuloy nga po, Lord God, hallelujah! Ang lahat na aming papuri at pagsamba ay sa iyo namin lamang ibinibigay. Sinasabi nga sa amin 103, verse 19 to 22, sinabi nga alam tayo na trono sa kalangitan, mula doon sa nilikhay, maghahari walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig, at sa Kanya ay sumusunod. Sinabi nga ay purihin ng buong sang kalangitan, kayong mga lingkod niyang masunurin kailanman. O purihin ninyo siya, kayong lahat ng nilalang, sa lahat ng mga dako, ang naghahari ang may kapal. O aking kaluluwa, siya ay papurihan. Hallelujah! Oh, hallelujah! Panginoon! Nagtanggapin mo ang aming papuri, ang aming pagsamba. Hallelujah! Purihin ka! Purihin ka! Purihin ka! We praise you, God! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Sige po, tayo po ay makakaupo na sa presensya po ng ating Panginoon. Amen! Ngayon po ay panibago pong buwan ng Abil at ang ating tema po ay Call to Serve. Kaya ito na po yung panahon na kung saan ay tinatawag po tayo ng ating Diyos upang tayo po ay makapaglingkod po sa ating Panginoon. Hallelujah! Ano man po yung ating kalalagayan, ikaw man ay may pinag-aralan, ikaw man ay walang pinag-aralan, tinawag po tayo ng ating Panginoon. Hallelujah! Katulad po ng inyong lingkod, hindi po ako nahihiyan sabihin sa inyo, hindi po ako natapos ng pag-aaral. Parang hindi po nag-church. Subalit naniniwala po ako na hindi po ako hahanapan ng ating Diyos na hindi ko po kakayanin. Hallelujah! Kaya huwag po natin isipin na wala po tayong pinag-aralan kung saan po tayo tinawag ng ating Panginoon. Ang sabi nga sa unang Korinto, 1:27, subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marunong. At ang itunuturing sa po dito na sanlibutan na sinasabi po na walang kakayahan. Ano po mali ninyo? Isa din po tayo sa gagamitin po ng ating Panginoon. At ang mahihina daw po sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Amen. Kaya ito na po yung panahon po siguro na talagang ipagamit po natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Hallelujah. At ngayon po ay malapit na po yung ating encounter. Kaya sino po ba yun? Dito yung hindi pa po nakakapag-encounter. Sa 13 to 14
tayo po ay mayroon pong encounter. Mura lamang po ito. Ayun, murang-mura po, 200 po sa loob po ng 2 araw na kung saan ay talagang marami po tayong matututuhan at tayo po ay makakalaya. Amen. Katulad po ng inyong lingkod na talagang pinalaya po ako ng ating Panginoon. Dahil hindi ko po alam, tinanggap ko po ang ating Panginoon, pero meron pa po pala ako nakatago na sama ng loob. At nang ako po ay nag-encounter, talaga pinalaya po ako ng ating Diyos. Amen. Praise God. At patuloy po nating suportahan yung gawain po mamaya sa ASM. Ang ating pong speaker ay si Sister Sol Reyes. Kaya po sa lahat ng mga kainahan, ako po ay nananawagan, patuloy po natin suportahan ang gawain na ito. At sa mga leaders po ay huwag po niyong kalilimutan na dalhin po ninyo ang inyong consolidation. Kaya mamaya po, 5 p.m. At mamaya din po ba yun ay ang cluster gathering po sa April 7 sa pangunguna po ng Team Paul, sa pangunguna po ng maganda lalaki po ng anak ng Diyos din, si Brother Junoke, alas 5 po ng hapon. At sa April 9 po ay mayroon po tayong recognition Sunday doon po sa mga graduate at doon po sa mga honor student. Kaya ilista lamang po ninyo diyan sa mamaya po ipapasa po ng mga answer para po sa Sunday ay maano po ang inyong mga anak, ma-recognition. At malapit na din po yung ating water baptism. Kaya tayo po, kung di pa po nakakaranas ng water baptism, tayo po ay sumama rito sa April 22. Tapos i-announce na lang po sa inyo kung saan po lugar gaganapin. At yung gaganapin din po Family Fun Day ay sa May 1st. Okay. At yung pong ina-announce ko lagi sa atin, sa lahat po na mahilig maglaba, nakamukha ko, bumili na po kayo ng sabon. Amen. Dito po, yan mabibili sa halagang 150 pesos. Tunay na Ariel. Wala nang babag. Ayun. At hindi ko na po pakakahabain pa. Patuloy din po tayo sa ginagawa po natin na challenge. Ngayon po ay 63 day na po. Kaya sino po ba yung nakakasunod sa pagbabasa po ng Bible? Amen. Hallelujah. Hindi ko na po patatagalin. Tinatawagan ko na po ang lingkod po ng ating Panginoon na gagamitin po sa tanghaling ito. Ang ating po lingkod na Diyos. Nagwapo na pinagmamalaki ko, si Superman, Pastor John Sanoy. Ayan, mga kaibigan ito ay kung lalapitin ito ako, marami ito napansin sa akin. Dahil siguro ang konti. Pero tuloy ko rin. Dahil just for stopping para mapagamit ang sa mga dahil ito, ang ating tema sa kung ito ay called to serve. You are called to serve. Sabi nga sa katabi mo, tinawag ka ng Diyos. Ayan, lahat po tayo tinawag ng Diyos. Kung paano po tayo tinawag ay we will have to discover it on our own. Pero ang unang realize po, we must consider lahat po tayo ay tinawag ng Diyos. Hindi po totoo yung chismis na meron lang talagang tinawag. Dahil napag-aralan po natin kanina na sa the more you think na hindi ka tinawag ng Diyos, the more you think na ikaw ay walang alam o hindi ka magaling, na marami kang kakulangan, the more natatawagin ka ng Diyos. Nabasa niyo po sa Bible yun, nang dahilan na, Lord, hindi ako natin magsalita, Lord, tulong lang ako. Lord, ito ang kakakaya ako. Pero sila pa rin tinawag ng Panginoon. Parang ang teacher, kapag recitation, maghanap siya ng mag-insight, at ang mga estudyante kapag recitation, ano ginagawa ng mga estudyante kapag recitation? Ibuyo ko. At kung sino na kayo ko, siya ang tatawagin. Kaya na-realize namin kanina na wala ka talaga gusto sa Panginoon. Kahit sabi mo hindi ka qualified, kahit sabi mo qualified ka, mas lalo nga dahil meron ka ng galing, ay mas dapat kang maging available. Dahil po God can use us. Ito po pag-aaralan natin ngayon,
na isang tao na inisip nila na hindi nila kaya ang magpagamit sa Panginoon sa maraming dahilan, pero still God used him. So, aking topic, call to serve and power to do, hashtag, you can do that. Hindi mo sa mo, you can do that. You can do that. Dahil nga po meron verse tayo, Philippians 4:13. Kapag Philippians 4:13, I can do all things through Christ, buhay na po natin yung sa ating Bible. Hindi pa na totoo yan. So let's read our Bible verse for this morning, Judges 6:11-16. Sabi po sa English, the angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in the winepress to keep it from the Midianites. Alam na po natin siguro yung Pablo nito sa mga nakaraan, na may napapagin na kung ikaw ay magiging ng mga palay o na trigo, dapat sa maluwag na lugar o sa open space. Pero dito po siya nagtatago, siya po ay nagiging sa isang winepress na napaka-limited ang space at nakatago pa siya. Dahil nga po siya natatakot at tuwag. Si Gideon. Winepress to keep it from the Midianites. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." Grabe natin ito. Hello there, magaling na sundalo ng Diyos. Sabi mo kasatan mo, hello, magiting na sundalo ng Diyos. Ayun ang natin sa ating Panginoon. Magandang umaga, magigiting, at pagwapo at paginta, sundalo ng Diyos. At natin magsabi ng Amen. Amen. Nagkakaroon na ito yung magigiting, guwapo at maganda. But sir, Gideon replied, if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are the wonders that our fathers told us about when they said, did not the Lord bring us up out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and put us into the hands of the Midianites. The Lord turned to him and said, "Go in the strength you have and save Israel out of Midian's hands. Am I not saving you?" But Lord, Gideon said, "How can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family." Hindi pa rin ako sa tinakaisa ng ganyan. Ako akong pinakamaliit, kami pinakakawawa, kami pinakawalang kwenta, at hindi ako qualified sa sinasabi ng Panginoon. But verse 16 says, the Lord answered, "I will be with you, and you will strike down all the Midianites together." Amen. At ating manalangin, Panginoon, salamat po sa araw nito. As you have called us, you have empowered us. And Lord, pagkaroon po ng conclusion at ng declaration that we can do it, O God, that we can do all things through Christ because you strengthen us. For this we pray in Jesus' name. Amen. Sige, pagkasa mo sa Tagalog, yung Judges 6:11-16. Nakalagay po sa PowerPoint. Pagkatapos dumating ang anghel ng Panginoon sa Ophrah, naupo siya sa ilalim ng puno ng terebinto na pag-aari ni Joas na mula sa angkan ni Abiezer. Si Gideon na anak ni Joas ay nagdidikit noon ng trigo sa ilalim ng pigaan ng ubas para hindi makita ang mga Midianita ang trigo. Nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Ikaw na matapang at malakas na tao, ang Panginoon ay kasama mo." Sumagot si Gideon, "Ginoo, kung kasama namin ang Panginoon, bakit ganito ang kalagayan namin? Bakit hindi siya gumagawa ng mga himala gaya ng ginawa niya noon nang inilabas siya sa Ehipto ang aming mga ninuno? Pero ngayon, binabayaan na kami ng Panginoon na ibinigay sa mga Midianita." Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Gideon, "Humanyo ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel mula sa mga Midianita. Ako ang nagsusugo sa iyo." Sumagot si Gideon, "Pero Panginoon, paano ko po maliligtas sa Israel? Ang pamilya po namin ang pinakamahina sa lahi ni Manasseh, at ako naman po ang pinakawalang kwenta sa pamilya namin." Sumagot ang Panginoon, "Tutulungan kita.
At pinikulin mo ang mga Midianita na parang nakikipaglaban ka sa isang tao. Wow! Napangit na po sa Tagalog, ano? Wala akong kwenta. Sino po sa inyo lang sinasabi niya sa sarili niya, wala kang kwenta. Nasa sarili niya, sinabi mo, wala kang kwenta. Baka siguro nag-aagin yan, pero in one way or another, minsan sinabi natin yan, na parang wala tayong magagawa. Na napakahina natin, na we are useless, parang bakit ka pa siguro sa mundo, etc. Pero ngayon, wala ka na po natin sa buhay ni Gideon, na kahit palatingin mo sa sarili mo, mahina ka, kahit palatingin mo sa sarili mo, wala kang kwenta, pero sa Diyos, meron kang kwenta. Kaya nga ito nga sabi ko kanina bagay sa buhay mo ni Jeremiah, na sa kaka-excuse mo, sa kaka-bigay mo ng katigaran sa mga natin gagamit, na hindi kanya pwedeng gamitin, na ganito ka, mas lalo kong gagamitin ni Lord. Mas doon pa nga expert ang Panginoon sa mga taong inisip na wala silang magagawa to turn that person into somebody. To turn a nobody to somebody. Amen po ba? Ganun po expert ang Diyos sa pagbabago ng buhay. Kaya number one po na hashtag na tandaan sa buhay ngayon. You are the solution to a problem. The moment, diba natanda ko natin bakit yung tayo sinilang yung sa video na meron tayo sinilang. The moment na sinilang na, meron na kagad ang idea ng Diyos na itong sinilang mong to, siya magiging solusyon sa problema. Kaya ako pinangalak ng Diyos sa mundong ito dahil meron kang isang problema susolusyonan. You are a solution to the problem. Nung sa Judges 6:1-10, kung napaparas po natin doon, ang naging problema ng Israelita, kung somebody na sila po ay tumatawag sa Diyos, na sila po ay talagang nasa Panginoon, tumalibot sila sa Diyos. And then later on, sila po ay nasakop ng Midianites. So dalawa po problema nila. Number one, tumalibot sila sa Diyos. Pangalawa, nasakop sila ng Midianites. Kaya nga po ng problema, bawat problema merong solusyon. At ang isang solusyon ng Diyos sa pagkalibot ng Israel sa Panginoon ay isang propeta. In fact, isang propeta walang pangalan. Kahit pala wala akong pangalan, pwede gamitin ng Diyos. At kung nakikita mo sa mga mundo, kung nakikita natin na marami ng ang ating bahay mo, pamilya mo, marami ng problema, marami na sumasama, hindi naging maganda, and you're the one that realizing that, most probably ikaw ang solusyon. Most probably, ikaw nakakita ng problema sa iyong pamilya, kaya sa paligid natin na sumasama na, at nakikita mo, ikaw ang gagamitin ng Diyos para magpahayag ng pag-asa para magbahay ng pagbabago. Katulad ko ng propeta nito, nang lumabas na problema na sila po ay napakasama na, then the prophet came out and reminded them and warned them para sila po ay mabalik loob sa Diyos. Posible kaya ikaw unang nabunagin para ikaw gamitin ng Diyos para sa pamilya mo, sa kapitbahay natin, o kaya sa barkada natin. So kung po natin sayangin yung pagkakatuloy because you are the solution to the problem. At si Gideon po, kung mababasa mo sa Judges, every time na nasasabog ng ibang kaaway ang Israel, lagi siyang nag-raise up ng isang tao out of nowhere. In fact, minsan pa nga yung tao hindi na inasahan. Doon nga po isang storya, kung ito yung pagkakalan yung si Jepta na isang alak sa labas. Pero siya ang ginagawa ng Diyos para iligtas ang kanyang pamilya. At ngayon po sa panahon ito si Gideon, na feeling niya siya ang nahina. Na feeling niya siya ang walang kwenta. Pero all the people, na sino kaya tatawagin ko dito? Tapos nakayoko, tatawagin dito. Diba ganun natin, mga teacher natin, kung sino nakayoko siya tatawagin. Sige nyo naman ang nagtatago, sige nyo naman ang takot-takot sa buhay niya, siya pang tinawag ng Diyos. Pero lumabas niya dyan, mighty warrior. Pag nagulit siya sa pati ng Diyos sa kanya, mighty warrior. Mighty warrior dyan. Ako nga, takot-takot ka ako, kaya nga ako natatakot dahil baka bakit ako mamigyan dito at ako ay hulihin. At kung nilang aking mga ginigin at lalo pa mapasar ang aming kalagayan. So, feeling niya, hindi siya yung tinatawag ng Diyos. Mighty warrior, siguro kung nandun siya sa kung si Gideon at si Gideon, nakayo ka tapos, hello, mighty warrior, the Lord is with you. Siguro sabi ni Gideon, meron ba naman tao dito? Kung hindi atang yung tao na. Siguro naman siya sa likod dahil mighty warrior. Hindi na ako yun eh. Pero ang isang bagay na nakapulong natin,
na sa mundo yun, we should realize kahit anong kalagayan natin right now, akala mo hindi mo kaya, akala mo wala kang gagawa, akala mo hindi mo siya yung kapitbahay mo, akala mo sa pamilya nung nagbubulungan na ikaw ay wala magagawa. Baka ito pang gamitin pa para magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng ayusan, magkaroon ng kaligtasan sa mga tao sa paligid natin. We just have to respond. So paano natin magagawa yun? Mukhang napakahirap naman yata kung wala kang confidence, wala kang lakas ng loob, parang piling mo talaga kawawa ka. So let's go to the journey of Gideon para mag-discover niya kung paano siya magagamit ng Panginoon. Hashtag number 2. God is with you. Sabi mo sa tayo mo, God is with you. Ayun, wow! Kung Diyos pala nasa atin, ay naku, malaking positibo na yun, di ba po? Na God plus us is a majority. At yun ang hindi na-realize ng marami. Kahit tayo mga Kristiyano, hindi natin na-realize yan, nakasama natin ang Diyos. Diba nga, isang halimbawa nga dyan eh. Kapag sasalta tayo, kapag meron tayo sinasabi sa ating kaibigan, sasabihin natin, may pinagdadaanan ako. Since niya bigyan tayo ninyo, may pinagdadaanan ako. But it's a normal expression. Na kapag may problema ka, ang sasabihin mo, may pinagdadaanan ako. At ano yung sabihin yun? Mag-iisa ka lang. Feeling mo, mag-isa ka lang. Hello. Kaya later on, I will suggest you some replacement for that suggestion. So number 1, God knows your situation. If God is with us, alam ng Diyos ang ating kalagayan. Hindi niya natago sa Diyos yung ating sitwasyon. Kaya di ba minsan nilang ang ating reklamo sa Panginoon. Lord, alam mo ba nangyari sa buhay ko? Lord, sa daming pa nang tumatawag sa iyo, 7 billion people that are calling on you right now. Napapanggan mo ba ako? No, parang 7 billion and then there's a vast universe na kailangan hawakan ng Diyos. Sabi ng Bible, hawak niya ang buong universe. So parang busy si Lord. Lord, busy ka ba? Mukhang hindi mo natin napakinggan yung ano kanina nga, ganun expression na, Lord, baka yung mga pinapalalangin namin naka-on hold pa. Parang pili namin na it doesn't matter to God. Pero right now, nakita po natin na sa abang kalagayan ng Gideon, at siya nakatago na nga siya at God. Na parang pili niya, naiwanan siya ng Diyos, pero just to say, siya po ay, ang Diyos po pumunta sa kanya. So ano po pinapagatan lang, God is interested in us. God has His focus on us. Alam ng Diyos ang kalagayan natin. Sige mo sa katanong mo, alam ng Diyos ang kalagayan mo. Okay, hindi natatago. He knows what you're feeling, He knows what's inside your heart, at hindi ito naging sa Kanya. Pangalawa, God knows what to do. Kung may problema ka, kung may pinagdadaanan ka, alam na lang Diyos ang gawin niya. Amen mo ba? Hindi siya nabinipila. Ay, ba't pa si sister? Ay, ba't problema si brother? Hindi siya nagpupulat sa nangyayari sa atin. In fact, sabi pa ng Bible, di ba? Bago pumatay tumawag sa Kanya, alam na this. Yung sabi na namin last Wednesday, ay, di mo pala, napaka-powerful po. Sabi ng character, Panginoon, kung totoong gagaling ka, kung totoong Diyos ka, as you said you are, at alam mo na ang lahat ng nasa puso namin, at alam mo na ang aming sasabihin, bago pa man namin ito sasabihin, bakit kailangan pa namin panalangin? Bakit kailangan pa namin sabihin? At alam nyo, sagot ng Panginoon, kung naman Spirit, doon sa movie, alam na niyo sa kang nasa puso mo at ang talagaan mo, pero gusto niya pa rin marinig sa mga labi mo, as if first time niya pa na marinig mula sa iyo. Parang ang ibig sabihin, gusto pa na ng Diyos sa conversation with us. At nakakalungkot, hindi natin binibigay sa Kanya yun. Na tayo ay nangyayagit natin para natin sa Kanya sa prayer at sa paglapit sa Kanya. Pero ang magandang bagay dito, God knows what to do. Alam ng Diyos, kung meron tayong kalagayan ngayon, kung meron tayong problema ngayon, kung meron tayong sitwasyon katulad ng labasan po natin, alam ng Diyos ang gagawin niya. In fact, naman nakita po natin yung sa yung sa pagpapakain ng 5,000 tao, di ba po? Alam po nga lang nabasa mo sa bumot yan. Naku, daming tao. Ano kaya gagawin natin paano natin papakain ito? Ang sabi, yung mga disipulo, problema pa. Naku, dami nga, paano papakain yan? Pero sabi ng Bible, kung babasaan yung story, alam nila yung Diyos ang kanyang gagawin at gusto niya lang subukan ng kanyang mga disipulo.
Hello? So kung alam pala ng Diyos ang kanyang gagawin, nakakahiya ang Lord, ano? Di ba tayo naiyak sa Lord sa ating mga reaction kapag may problema tayo? Para hindi alam nila ang gagawin. Nagkakaroon tayo, nagkakaroon tayo, nag-react tayo, nag-react tayo, etc. Parang piling natin bago lang yung problema na yun. When in fact, when we focus our eyes on God, alam na niya ang gagawin. Alam niya ang mangyayari. At pangatlo, God knows who you really are. Kilala ng Diyos kung sino ka. Kilala ng Diyos si Gideon. Sa tingin ni Gideon, nagkamali ang Diyos. Sa tingin mo sa sarili mo siguro, Lord, hindi ako pwede talaga, nagkamali ka. Wrong number. Kaya sabi ng isang prophetic teacher na nakausap ko, nung ako nagkakaroon, parang at that time, actually, nagkakaroon ako ng question sa calling mo. Hindi niya alam yun. Pero nung sinabi niya sa akin yung ganito pagtataga, parang grabe na talagang nahimasmasan ako, sabi niya, ang tao nagkakamali, pero ang Diyos hindi nagkakamali, lalo sa pagpili. Wow! So kilala ng Diyos si Gideon, hindi siya nagkamali. Hindi, akala ni Gideon mahina siya, pero hindi. In fact, yung pangalan Gideon, ang pangalan Gideon na, ibig sabihin talaga, mighty warrior. Ang literal meaning ng Gideon ay tree feller, tagapagpapaksak ng mga puno. Malakas siya, in other words. Alam ng Diyos yun, hindi pa alam ni Gideon. O talagang dito sa dami ng problema, alam natin sa dami ng ating mga katadaan o problema. Minsan, nawawala tayo sa tunay na panalaw sa sarili natin. And that's what happened with Gideon. So, pangatlong hashtag, una, you're the solution to the problem. Pangalang, God is with you. God is with you, even if you don't feel it. Kaya hindi mo nararamdaman, di ba sabi ni Gideon, Lord, kung ano ba talaga na kasama namin, bakit ganito nangyayari sa atin? Naranasan niyo po ba yan? And that's the story in the shop, that's the issue. Bakit nagkaroon ng tragedy, bakit namatay ang anak niya, kung talaga meron yung Diyos, dapat sana napigilan niya. So that's an issue na trying to solve. At napaka-powerful mo lang pagkakapahayag kung papapagod mo sa atin. It will really change the way you see things. Pero alam natin, somehow, alam na po natin yun, kaya lang, isa para lang pagkaroon tayo ng moment na kawawa ka, kumawa ko, pinipil natin na kawawa talaga tayo. Diba? Meron ang Samsung na I believe alam nito, dahil throwback ko. Ako ito yung doon pa siguro 7 years old, 8 years old ay narinig ko rin natanto. At paborito ko ng nanay ko, nang dati po meron pa ng turntable, yung plaka-plaka, ito yung lagi natin narinig tuwing umaga na tumutugtog. Na nagpapakita na hindi talaga tayo iniwanan ng Diyos. Kahit akala mo iniwanan ka ng Diyos, pero hindi talaga. He is with us. Kahit saan mga ating kalagayan ngayon, kasama natin Diyos. Let's watch this video and I believe marami siyang makakalito. Entitled Footprints in the Sun. Footprints in the sand, held me in mid-sand, gave me strength to face the coming day. At times I felt alone, I was never on my own. Someday I'll understand. Footprints in the sand. Last night I had a dream. I dreamed I was walking along the beach with the Lord. And across the sky flashed scenes from my life. And for each scene, I noticed 2 sets of footprints in the sand. One belonged to me, and the other to the Lord. And after the last scene of my life flashed before me, I looked back at the footprints in the sand. And I noticed that many times along the path of my life, especially at the very lowest and saddest times,
was only one set of footprints. Footprints in the sand, he held me in his hand. Someday I'll understand. Footprints in the sand. Now this really troubled me, so I asked the Lord about it. Lord, you said once I decided to follow you, you'd walk with me all the way. But I noticed that during the saddest and lowest times of my life, there was only one set of footprints. And I don't understand why when I needed you the most, you would leave me. The Lord replied, my son, my precious child, I love you and I will never leave you. During your times of suffering, when you could see only one set of footprints, it was then that I carried you. Footprints in the sand, he held me in his hand. He gave me strength to face the coming day. But don't I was never on my own. Someday I'll understand. Footprints in the sand. Footprints in the Sa malapang po natin Panginoon na hindi na tayo iiwanan. Kahit pagpili natin, iiwanan tayo, pero ang Diyos pala ang kailangan na tayo iiwanan. So I mean, even in the lowest part of our lives, ay kasama po natin ang Diyos. Amen po? Kaya nga po sa ating paglilingkod sa Panginoon, di ba, isa nga, mayroon ganitong feeling, kadalasan, mayroon ganitong mga emotion, yung mga naglilingkod sa Panginoon, yung mga tayo na, Lord, pinigay ko namin ang buhay namin, Lord, naglipot kami sa iyo, pero paglato pa rin ang nangyari sa amin. Parang piling napabayaan yung mga naglilipot sa Panginoon. Pero sa katotohanan na, even as after watching the movie siya, talagang, the Lord has always been there. Kahit akala natin wala pa rin siya. Sabi nga nung one time sa ating Maricel, kung may pagsusulit, kadalasan talaga, tahimik ang guro. But it's part of the process. It's part of our growth. Na parang minsan pili natin nag-isa tayo, pero all alone, God is always there. Di ba parang tayo mga magulang, di ba kapag yan ang natin dito, parang maglakad, ginagawa natin na sa lang tayo, hindi ng bata wala siya kasama, pero once the moment na siya bumagsak, alam natin na yung magulang ay will like to match him or match the rapper. Diba po ba? So, ganun yung address natin. At doon po at minsan nga po, ang pagkakamali natin na tayo mga tao, kapag may mga problema tayo, ang mas nagiging focus natin, dinigod naman sa Panginoon o we're just living as a Christian, ay napofocus tayo sa problema. Napofocus tayo sa pain. So, at meron sa dialogue na sa quotation na talagang tatanda ko sa movie na pinanood namin, ay ito, when you focus on pain, you lose sight of me or of God. Kapag mas inisip natin yung problema, parang si Peter, doon siya po ilalakad sa tubig, doon siya po nakapokus sa alon, doon siya simulang lumubog. Pero kapag siya po nakapokus sa Diyos, kung siya po nakapokus sa Panginoon, siya makakalakad sa tubig. Amen po ba? Kaya sa ating tayo mga concern ngayon, at lagi natin isipan na yung hirap, yung pagod, yung pain, and everything. Then I would encourage everyone of us that God is with us and we must focus our eyes on Jesus. At sabi pa nga sa movie, pain robs you of joy and the capacity to love. Kapag daw tayo ay merong dinadaanan, kadalasan ay naging dahilan para ikaw ay pagbukas na kagalakan mo at pagmahal. Kaya nga po, ang ibang tao kapag meron mga dinadaanan na problema, lalo sa leader siya o yung balik ng ministry, kadalasan parang ganoon, nawawala na sa ministry.
Kasi nawawala yung kagalakan, tapos yung kanya-kanya magmahal sa ibang tao, nawawala rin. Kasi nakapokus na siya sa sarili niya. Sa pray na meron siya. Kaya nga kung ba tayo po ay naglilito sa Panginoon, isang bagay ito na dapat natin overcome. Na kung meron ka ng problema, just the same God is with us. At hindi pa rin dapat mawala yung ating kakayahan na maging masaya at magmahal sa ibang tao. Kaya nga po nung pinapanood ko namin last Wednesday, kapag pala meron kang kinain sa mga tao, kaya meron ka mga bagay na lang hindi ang isa sa palibot, most probably meron ka pa rin pain na hindi mo inaamin. Most probably meron ka rin mga issues sa iyong puso na hindi mo nasa-settle. Na dapat, at I think, we need to face and settle it. Ang yung namin sinasabi niya yung na sa encounter, mag-solusyon ng mga bagay yan. So God is with us even if we don't feel it. Pero tanong, nasa talaga ang Diyos? At sinagot ni God yan kay Gideon. Pang-apat na hashtag, God is with you through the strength that you have. Ang Diyos ay nasa atin po sa pamamagitan ng kalakasan na meron tayo. God is God inside of us. At minsan hindi niya lang pinag-alam. Paano ba, ano nga po ba ibig sabihin niya enthusiasm, yung kasigilahan sa Tagalog, sa English ay enthusiasm. Ang sabihin na enthusiasm ay God is within and Theos. God is within. Ang Diyos po yan ay nasa loob natin. At ano pong katunayan? Number one, anak tayo ng Diyos. At lahat ng anak ng Diyos, magsabi na Amen. Amen. So kung anak ng Diyos, nasa ng Diyos. Amen po ba? So hindi ko man tayo nag-iisa, hindi ka magkalaga like, iniwanan. It's a lie. Sabihin mo natin na kung may problema ka, wala ang Diyos. O kaya mahibig ka wala ang Diyos. Sabihin pa na meron kang lakas. Sabihin pa na meron kang kalakasan na sa kabila ng kalagayan na meron kang ngayon physically o sa emotion o sa pamilya, na nakatayo ka ngayon, hindi may lakas ka. Amen po ba? Amen po ba? Bakit tuloy lang sinasabi ko yung mga tao na may kapansanan? Minsan talaga, it's a reminder of us na meron talagang Diyos sa buhay natin ko. Dahil mga may kapansanan, na dapat sana wala silang magagawa, pero marami silang nagagawa. Masigit pa sa mga tao may 4 na kamay at 2 katawan. Kung katunayan na talagang marami kang magagawa. Talagang hindi ko makalimutan yung mga kwento dati na ay, masang ko ako. Dala mo ngayon pala. Masang ko kamay, di ba? Bumibis ka, masang ko kamay. Baka talagang nalakwento dati sa babae na walang kamay, yung sinay brother Nick, kailangan si brother Nick. Yung walang kamay, alam na natin yun. Pero yung kinagaya ko ngayon, babae na walang kamay, dalawang may paate, walang kamay. Kasi kaya ko siya kalimutan kasi Pilipino siya. Half Pilipina. Pero sa kabila ng kanyang kalagayan, kung ikaw ay general, hindi ka pipili ng isang babae na walang kamay para mapalipan ng aeroplano. Pero member siya ngayon ng Air Force. Dahil siya nagpapalipan ng aeroplano. Ganun kapit nilang naman. So talagang kung wala ko na yun, talaga pala na ang tao lang nalilito sa sarili niya. Kapag talagang meron ginusto niya sa bagay, kaya hindi posible na makakalaman niya. Magagawa niya talaga eh. Baka talaga yung aking pinagtinuwanan ng mga tulang, kung napapanin ko yung piling up, hindi ko lang ipalabas na aking tulang, hindi ko ipalabas na nagpapakita na kaya ng tao na mapunod sa bagay sa loob ng isang linggo. Yung mga contestant na mga artista, pero sa tingin ko, sila po ay imposible matutunan na yung mga ganong skills na sabi sa mga gumagawa nun, ay taon talaga para mapag-aralan nila yung tumatumbling, yung bumabali ng paa, ng katawan nila. Basta napakahirap ng mga stunts at mga performing arts. Pero pinatunayan nila na kaya pala nila. Kasi sila mismo nagulat sila sa kakayahan nila. Dahil meron pala talaga sila doon. So, God is with us through the strength that we have. Sabi ni God kay Gideon, Lord, para malalaman nila na nakasama ka namin, ano niyo pa sabi niyo sa kanya, umayo ka sa lakas na meron ka, nagkaling sa akin. So, ipag-gilis pala natin yung mga galing natin, yung kakaya natin, yung gumawin na rito, yung salita ka, nagtulong ka, yung pala ay Diyos, yung pala ay presence of God in your life.
Yung lakas ng Diyos na meron. Ano po sabi ng Bible sa Luke 17:21? I declare that the kingdom of God is within you. Nasa loob po natin. Nasa loob. Bakit? Sige nga po. Hawakan niyo yung puso niyo. Dalawan niyo. Pagbihin lang kayo. Pakiramdamin niyo po yung lakas na meron kayo. Diba kung meron na nararamdaman kayo? Diba yung magkaroon lang ng push? Ano pa? For example po, ano po yung nagkakaroon ng lakas ng mga tao na may encourage lang, may spark lang yung kanyang yung mapalakas ang loob niya, gumagaling na siya. Diba nagkakaroon lang yung parang adrenaline rush na talaga kahit anong bagay magagawa niya? So, gusto mo talaga, meron na kaya lang Diyos ang bigyan sa bawat tao. Kailangan lang natin gamitin yun. Diba, ano po sabi yung ng mga scientists? Yung ating utak, 10% pa lang. Ano nagamit talaga? Isipin niyo po yun, 10% to 20% pa lang nagagamit, pero marami na nagawa. Paano pa kaya pag dilagpasan na natin ng konti yan, paggamit pa natin? Sana naman po yung mga utak natin, for example, kapag binenta, sana po, mura na lang. Bakit po? Kasi gamit na. Sana mo pag-benta utak natin ay, ano yan, slide use yan. Mahal yan, slide use lang. Eh, ibig sabihin, habang meron po tayong kakayahan panahon ngayon, tayo po ay gamitin po natin ang kakayahan. Dahil ito po yung kapatunay na meron tayong kakayahan dahil sa Diyos. At yung po katunay na God is with us. Philippians 4:13. Sabi po natin sa sabay, 1, 2, 3. I can do all things through Christ who gives me strength. Even I can do all things through Christ who strengthens us. Kaya natin lahat ng bagay. Walang mahirap sa atin. Amen po ba? Amen po ba? So, huwag po natin, ang unang premise natin, ito po yan ha, ang unang premise natin, sa lahat ng bagay, kaya natin lahat. Kapag tinry natin, at hindi natin tayo nag-fail, bigyan ko someone else. But the point is, ang simulan natin lahat, kaya natin lahat. Dahil lahat po ng tao, pwede gamitin ng Diyos, as I said before. Kanina, huwag niyo isipin natin kayo gamitin ng Diyos. Dahil na mo yung hindi ka gagamitin ng Diyos, kung gagamitin ng Diyos. Hala ka. So, kung alam mo na gagamitin, kaya ganyan. Kapag alam mo na hindi ka kaya gamitin ng Diyos, gagamitin ka ng Diyos. Kung alam mo na gagamitin ka ng Diyos, hindi ka pagkamitin sa Diyos. Either way, wala tayong gusto. Tama po ba? Ang problema lang marami sa atin, hindi lang natin yung kakayahan ng Diyos na meron tayo. Yung kakayahan ng Diyos na magbago sa pamamagitan natin. In fact, ito nga yung pinagkakatin na kailangan sila ginagamit pa nga ng Diyos yung mga parang isip na wala sila alam, wala sila makayahan at yung maraming problema, yung maraming pinagdaanan. Yung maraming pinagdaanan. Bakit po? Kasi po sila yung maraming kwento eh. Sila yung kapag nagkwento sila, kapag sila yung nag-share, marami silang hubutan na mga tao ay makakuha talaga ng lesson of blessing. Nakita niyo po? Ano po ba? So, may pinagdaanan ka, wala kang alam, wala kang pinagdaanan, meron kang kakayahan, basta alam ko pa namin sa Panginoon. Because join the, sabi na ni King Gideon, join the strength that I have with you. Subukan natin yung lakas ng Diyos na meron po tayo. At lahat ay magsabi ng Amen. Amen. At panglima, your faithfulness is needed. Your faithfulness is needed inside and outside. Yung ating karapatan, yung ating integrity, kailangan po yan. Kung papagamit po tayo sa Panginoon, kailangan niya yung magpapagamit sa Kanya ay maayos at malinis. Sabi natin sa Judges 6:25-26. Sabi po rito, the same night the Lord said to him, take the second bull from your father's herd. The one 7 years old, turn down your father's altar to Baal and cut down the Asherah pole beside it. Then build the proper kind of altar to the Lord your God on the top of the height, using the wood of the Asherah pole and the Asherah pole that you cut down over the second bull as a burnt offering. Kasi bumabasa. So ano mo pinapakita dito? Sabi God, sige, magpapagamit ako sa iyo. Pero sabi ng God sa kanya, sige, bumili muna
Sirain mo ang lahat ng mga Diyos-Diyosan sa bahay mo. Sirain mo yung mga bagay na hindi kaya ayon sa aking paningin, sabi ng Diyos sa Gideon. So kung gagamitin pala ng Diyos si Gideon, hindi lamang sa labas, dapat sa bahay pa rin, siya po ay magagamit ng Diyos. Dapat sa bahay, maging maayos din siya. Kung siya magiging maayos sa public, dapat sa kanyang private life sa bahay niya rin, dapat maayos siya. Amen po ba? Naintindihan po ba? Ang sa halimbawa nga po nila ay si Joseph. Napakinggan natin last Sunday. Kasi Joseph, may nakakita sa kanya, wala nakakita, sabi ng Bible, kasama niya ang Diyos. Gumagawa siya ng tama. At yun ang gusto ng Diyos kay Gideon. Kung gagamitin kita, gawin mo ang tama sa loob at sa labas ng bahay. Kung gagamitin ka ng Diyos, gawin ang gusto niya. Maging maayos tayo sa loob at labas ng ating buhay. Inside and outside, mas importante sa Diyos ang kalooban natin. Mas importante sa Diyos yung puso natin. Mas importante sa Diyos yung tayo kapag wala nakakakita. Mas importante sa Diyos yung sinasabi natin na wala nakakarinig. Na ang Diyos lang talaga makakarinig. And that's yun ang kailangan na gawin ng Gideon para siya po ay magamit ng Panginoon. Our private life should be the same of our public life. Pag pinagkita yung private at public, dapat magkamukha lang. Para magamit tayo ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Pang-anim, faith should be activated. Ang pagkanampalataya ay dapat natin gamitin. Siyempre, matitibay gagawin ni Gideon eh. Harap siya na sa napakarami pagsubok, marami kalaban, at ang number one na weapon niya ay pananampalataya. Pero alam natin, kung merong faith, kung merong issue sa buhay ni Gideon ay pananampalataya. Diba, simula ko lang, nagtutulong siya, Lord, kung kasama ka namin, bakit pinangyayari sa buhay namin? Tapos, nakumpisa siya ng Diyos. O Lord, sige nga, kung ako nang gamitin mo, sandali lang, kaya ka lang, mag-aalay ng mga bat, ng offering, pangalagpatos, mga pagsubok. Lord, kung nang gamitin mo ako, ito gawin natin, kumuha ako ng balat, ng hayop, gusto ko po maging basa yung balat ng hayop, and then yung paligay, tuyo. Tapos, pinalitan niya. So, ano pinapakita doon? Kahit na siya kung gagamitin na ng Diyos, kahit na siya gagamitin na ng Diyos, nagtutula pa rin siya. At sa totoo lang po, alam natin, napakabuti ng Diyos. Kaya sa ating mga pagnunuda, mapapasensya ang Diyos. Tama po ba? Sa palagay niyo kaya, kung ang Diyos ay hindi naging mapapasensya sa ating mga pananampalataya, buhay pa kaya tayo? Diba sabi ng Bible, without faith, it's impossible to please God. Pero ang dami na yung pagkakataon na tayo mismo nagtutula sa Panginoon. Tayo mismo, Lord, nandiyan ka ba, Lord? Totoo ka ba, Lord? Magagaling mo ba ako? Lord, mapapala mo ba ako? Lord, tulungan mo na kita. Hello? Iba kaya natin, ha? Meron ako quotation para sa inyo. When in doubt, doubt your doubts. When in doubt your doubts. Sa Tagalog, kapag nagtutula ka, pagdudahan mo, nagtutula mo. Ang hirap ba? Huwag lang maging sigurado sa duda. Huwag maging sigurado sa duda. Ano yung ibig sabihin nito? Huwag tayo magandang lugas para sa magiging natin. Ano po ba? May talagang tayo pagkagulang. Tayo lang po magandang pananampalataya sa Panginoon. At sabi ko ng Bible, the just shall live by faith. Amen po ba? Kung tayo po yung bagong buhay, mabubuhay po tayo sa pananampalataya. At ang pananampalataya po, ay konektado sa Diyos. No matter what, konektado po tayo sa Diyos. So, at panguli po, hashtag number 7, our victory is only from God. Ang ating tagumpay ay mula lang sa Diyos. Ano po lahat kung nabasa niyo po sa Judges 7:1-7? Ano basa mo sa Tagalog? Kinabukasan, maagang gising. Kinabukasan, maagang gumising si Jerubbaal na siya rin tawag kay Gideon, kasama ng mga tauhan niya.
Nagkampo sila sa may bukal ng Harod. Nagkampo ang mga Midyanita sa hilaga nila sa kapatagan malapit sa bundok ng Mor. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, napakarami mong kasama. Baka maisip nila na natalo nila ang mga Midyanita dahil sa sarili nilang kakayahan at hindi dahil sa akin. Kaya sabihan mo sila na kung sino man ang natatakot, ay maaari na umalis dito sa bundok ng Gilead at umuwi na. Nang sinabi ito ni Gideon, umuwi ang 22,000 na 10,000 na lang ang natira. Pero sinabi ng Panginoon kay Gideon, marami pa rin ang naiwan. Dalhin mo sila sa ilog at susubukin mo sila. Kung sino ang sasabihin ko makakasama ay isama mo. At ang sasabihin ko na huwag isama ay huwag mong isama. Kaya dinala sila ni Gideon sa ilog at doon sinabi ng Panginoon, ibukod ang lahat ng umiinom ng tubig na parang aso at ibukod din ang umiinom sa kanilang kamay na nakabuhod. May 300 ang uminom sa kanilang mga kamay at ang iba naman ay uminom na nakaluhod. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, sa pamamagitan ng 300 taong ito ay ililigtas ko kayo sa pagtatagumpayin sa mga Midyanita. Ang mga naiwang tao ay pauwi na lang. Kaya pinauwi sila ni Gideon pagkatapos na iwanan nila ang mga baon nila at mga trumpeta. Pinaiwan ni Gideon ang 300 tao. Wow! Ito punta tayo uminom na parang ng na parang aso. Na parang wala siyang pangalan, basta naupo kami. So, 300 tao. Ano yung mga kalaban nila? Hundreds of thousands nakalaban. Sabi sa verse 12, the Midianites and Amalekites and all the other eastern people had settled in the valley thick as locusts. Kasi parang sila mga balang na napakarami. Hindi mabilang, in other words. Their camels could no more be counted than the sand on the seashore. Yung mga kameli daw, sabi raw, kasi dami halos lang, nasa ng mga grabe sa Dalampasigan, grabe. Paano matatalo ng 300 yung napakaraming kawal at mga kamelyo na just 300 people. Pero kung mababasa niyo po sa Judges 7, sabi doon, hindi pa man din nagsisimula ang laban, palo, tapos na laban. Hindi pa man nagsisimula ang laban, yung mga kalaban nila, takot na sa kanila. Dahil nalaginit sila ng mga panaginit na napapakita na sila yung natalo. At ano natin ang storya sa because of these 300 people compared to 100,000 of soldiers. Nagtagumpay ang Israelite at that time through Gideon. At nakita po natin tagumpay na gano'n din sila. Magaling nga si Gideon doon, 300 soldiers, pero alam natin ang tagumpay na yan, nagkaling pa rin sa Diyos. Victory is only from God. At doon natin nakikita na ang Diyos talaga, kaya niyang balikan ang mga sitwasyon ng buhay natin at gamitin tayo para sa kanyang kapurihan. Amen po ba? Amen po ba? Kahit kapin natin we are under disadvantage, kapin natin tayo pa ang gawawa, pero kung tayo po kasama po natin ang Diyos, we will always have the victory on our side. Kaya nga po, isang bagay na matutunan natin sa buhay ng Gideon. Ito po, kahit kapin natin tayo po ay mess ang buhay natin, we can turn our mess into a message. Kaya nga katulad sa ba niya, kung tayo magpapagamit sa Panginoon, mas marami kang pinagdaanan, mas marami kang Panginoon. Basta ikaw tumaliwas sa Panginoon. Ikaw tumaliwas sa Panginoon. We can turn our test into a testimony. Napili mo marami ka pagsubok, parang pili mo talagang ikaw lang ginawawala lahat ng mga kaawal sa paligid natin. Paligid mo. Pero kung ikaw nagtatagumpay, malalaman mo na kasama mo ng Diyos. Marami kang patotoo. Kaya nga that's why may mga testimony sa mga tao na talagang nag-overcome kasi po magbibigay ng pag-asa yan sa mga tao na nagkaroon ng ganung problema din. At he can turn a victim. Kung pili mo naging biktima ka, into a victor. Katulad po ng ginawa niya sa buhay ng Gideon, magagawa niya sa amin yan. Amen po ba? Amen po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo yung game po ba? Ano po yung bagay na puputin natin sa buhay natin? Kaya sabi ko last Sunday sa first service,
Kung ganyan lang, mabutin mo yung galing sa Panginoon. Kung problema, huwag yung nakakaiyak. Huwag yung mga kalungkutan. Ang mabutin mo yung lakas kung meron sa Diyos. Ano po, limang bagay? Number 1, presence of God. Pangalawa, strength within. Yung kalakasan na meron tayo. Pangatlo, our faithfulness and integrity. Pang-apat, our faith. Pagkanahin po natin yan. Palakas po natin yung ating panampalataya. Katulad sa sabi nga, sa gym, yung nalagigit, di ba? Yung muscle, di ba? Yung muscle ba nilalagay yan? Di ba nilalagay yan? Di ba, pag nag-work yan ng mga weights, lalabas ang muscle. So, gusto pinagbuka na yun. Di mo lang pinamalabas. Kaya yung mga pagsubok na gawa sa atin, one way yan, para yung pananampalataya natin magamit natin. Pampalakas ang pananampalataya. At ang huli, victory. Tagumpay. Nagkain sa Diyos. Hindi sa atin, we cannot do it on our own way, but we can do it in God's will. So right now, as we receive the communion, but before that, tayo po muna magkakaroon ng offering. Dahil bahagi po yung ating katawan sa Panginoon, tayo po ay ihanda po natin ang kalab sa Panginoon. At sa nagkakalab po tayo ay sumunod po tayo sa Panginoon. Nawitin po natin namin natin kanina, it is you. Walangan natin ang Diyos ang sumama sa atin sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng mga sitwasyon ng buhay natin. Ang Diyos ang tumamay sa atin, nagbigay sa atin ng lakas. So as the worship team plays that, let's have our offering. At maganda po tayo sa ating communion na bilang tanda ng pagtanggap natin sa kalakasan ng Diyos na binibigay sa atin. So pagpapit po natin yung inabi natin kanina as worshipfully, let's give our offering. And then maganda po tayo para sa ating communion. Can you all stand up and let's worship everyone? Okay, ano po natin ang presence ng Diyos sa ating buhay? From the heart, sabi ko natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. All my soul, I will worship you God is with you. God is with you. Please, right now, please spend this right time in your life. In your heart. Kamay mo natin ang presensya ng Diyos. Sa aming puso at aming buhay. Because God is with us. Jesus is Scratch your at home.
namin na we are taking the promises, Lord, that you will never leave us, you will never forsake us. Lord, you are with us. You are inside of us, O God. Paano nilagam ka namin sa aming puso, sa aming buhay, ano pa namin sa kalooban namin. At kung paano meron kami kahinaan, meron kami problema, meron kami pinagdaanan. Lord, hindi namin sasabihin na meron kami pinagdaanan. Lord, we can say that meron tayo pinagdaanan dahil hindi mo kami iniiwan. Hindi mo kami pinapabayaan. Lord, we are not going through alone. You are with us. So we can say, Lord, na meron tayo pinagdaanan, meron kami pinagdaanan kasama ang Diyos. So sa mga ito pa, Lord, we receive the fruit, Lord, that you are with us. At ang tunayan nga yan, binigay mo yung buhay, Panginoong Jesus, para makasama ka namin buong buhay. You gave your life for us, para hindi namin maranasan na kami po ay maiwanan, na kami po ay mababayaan, na kami po ay malulungkot, na kami po ay mahihina. Because you've given up everything para kami po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, ng kagalingan ng malakasan ng Lord. So Lord, as we receive this morning, ang community elements of the Lord, ito rin katunayan, Lord, na tinatanggap po namin ang iyong kalakasan. Tinatanggap din po namin ang katunayan na you are with us. Every single day of our lives, every second of our lives, Lord, hindi ka walis sa buhay po namin. Kasama ka ito, as we partake of this, Lord, tinatanggap din po namin ang iyong pangako. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami mamayaan, Panginoon. You are with us. Hindi kami nag-iisa. Hindi kami dadaan sa problema mag-isa, Lord. Kasama ka namin, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. So pray in Jesus' name. Amen. Pakakapo muna po tayo. Receive these elements. Tawag mo po muna po.
you sacrifice your son, you one and only. Now I stand before you, faithful and holy. Kayong lahat. Siguro ko ang Panginoon. Maraming Diyos, salamat po sa umagang ito na hindi mo kami iwan, pinabayaan man. At bahagi nga po ng iyong pagmamahal sa aming Lord ay the utmost ay pinagdala mo ang anak na si Jesus at inaalay para sa kaligtasan po namin. Kaya sa umagang ito, as we partake of this body, napasalamat po kami sa iyong patuloy na pagmamahal sa amin. So, ang mga namin Panginoon Jesus ay naranasan ang mga kabulian at ang ginawa niya sa krus ay tunay na nagtulad na pagpapala sa amin at kaligtasan ng aming buhay Panginoon. As we partake of this bread, Lord, patuloy po namin tinatanggap ang pangako na hindi mo kami iiwat at hindi pa kabayaan that you are with us and your strength is with us, O Lord. Kaya tinatanggap po namin ang simbolo ng katawan ng Panginoon Jesus sa pangalan ng naging pangalan ay yung anak na si Jesus. Amen. Sabi po namin kayo. Mas marami lang siguro ng dugo ng Panginoon Jesus. Maraming Diyos, salamat po sa pagmamahal sa amin na sa dugo ng aming Panginoon Jesus. Hindi po kayo pinatawad sa mga kasalanan at bigyan ng pagkakatuan ng buhay na may kabanalan at may kalakasan. As we feel of this, O God, patuloy mo namin tinatanggap ang kapatawaran, ang kaligtasan, ang kabanalan, ang iyong pag-iingat sa aming buhay. Pagkakamit ka lang sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sige po namin. In Jesus' name. Aminin natin mo ito ang dati sabi ng talagang vigorous on my heart. Alam po natin isang parang para maramdaman natin presensya ng Diyos is to sing with all our hearts at galing sa ating puso. Hindi lang po ang ating mga labi ang maamin kundi ang ating puso. Dahil ang tunay na tayo, ang tunay na ikaw ay nasa loob. Ang puso, yung kaluluwa na sumasama sa Panginoon. Ipawit mo natin, my soul sings, my spirit shouts, and sing it from all your heart. My soul sings, my spirit shouts, we
Yes, oh God, hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. We worship you, God. Hallelujah, Jesus. Yes, oh God. Yes, oh God. Siguro, as people we pray, siguro na lang po natin makatanong ito. Siguro natin yung muna kaya. Yung ibig sabihin po na kaya sa Tagalog ay we can do it. Pero yung ibig sabihin po ng kaya sa Greek ay buhay. Dahil alam natin na sa buhay ng pinutulungan ng Diyos sa atin, kaya mo natin harapin ang lahat ng pagsulungan, lahat ng challenges, kaya mo natin maglingkod sa pamamagitan ng kapangyarihan, kalakasan at presensya ng Panginoon. Sigasigap natin, 3 beses, kaya, 1, 2, 3, kaya! 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 Sige, malabang po natin Panginoon, hallelujah! Come on, let's lift our hands once again. Pagkasalamat po sa kalakasan, sa presensya. That you have called us to serve and we are empowered to do it, O God. Sa mapapagdali ng lakas, we can do all things through you, O God. At alam po namin na meron kami pinagdadaanan dyan sa sabi na meron kami pinagdadaanan, Lord, because you are with us. Meron lang tayo pinagdadaanan na kasama ka namin, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Lord, patuloy ko namin pinapanggap mo yung mayamang biyaya at ang patuloy mo pag-ibig sa bawat sa Lord na lagi namin may babaan sa bawat isa. Ang napagsama ng Banal na Espiritu na nagbibigay sa mga kalakasan, ng katuruan, ng kakaligang kakayahan, Lord. Patuloy na gabay, ang lagi namin mautasan mula kay pagpakalangan at lahat na nababa sa Diyos at lahat na nagagawa ang lahat sa mabagitan niya kung saan kita po malalakas na Amen! 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 God bless you. I love you enough. God bless you. Wala na ako.